Alright, hindi mo tayo para sa book of Luke, chapter 13. Aklat mo ng Lucas, kapitulo 13. Luke, chapter 13. At kanina umaga po ay ating pag-usapan yung about the new seal for the new year na kailangan po natin. Sa pagkatinigais ng Diyos na ang kanyang church ay manatili na lamang sa ganitong kalagayan at hindi po kalooban ng Lord na ang church ay mag-maintain na lang ng kanyang gawain. No? Because ang church ay isang living organism, ito'y lumalago, nanganganak, at nagbubunga ng marami. No? At Luke 13, at ito may kaugnayan sa atin pa rin po nag-uusapan kayo ng umaga. Luke chapter 13, ating basahin po from verse number 6 to number 9. Luke 13, and verse number 6 to number 9. At magkaroon tayo po ng palitan pagbasa. Nakadala po ninyo? Luke 13, verse 6 to number 9. Verse number 6. He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon and found none. And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dug it. And if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shalt cut it down. Now, itong puno na ito ay para sabi, isalta ng mga unbeliever, sinuwerte pa. Sapagkat binigyan pa siya ng 1 taon pa para lumago at magbunga. Sapagkat ang naging kapasyahan na sana nung may-ari ng ubasan ay putulin na lamang yan sapagkat taon-taon ay nagpupunta ako dito para makakita ng bunga sa kanya. Pero wala siyang bunga. Mabuti pa, putulin na lamang yan. No? Salamat na lamang sapagkat yung tagapag-alaga ng ubasan ay nakiusap doon sa kanyang master. Anong pakiusap nung caretaker? Verse number 8? Verse number 8? Okay, let it alone this year also. In other words, Lord, let spare for another year. Bigyan mo ba siya, Panginoon, ng 1 taon pa? This year also. At bubungkalan ko siya at lalagyan ko siya ng fertilizer. Kapag hindi nabunga, mabuti. Kung hindi mabubunga, then cut it down. Now, ang Diyos ay napakabuti sa atin, kapatid. Amen? Because the Lord gave us another year. Amen, isa? Binigyan pa tayo ng Diyos ng 1 taon pa na makapaglingkod. Amen? Binigyan tayo ng blessing pa ng Lord. Lord, amen, isa? Now, blessing is, what is blessing? Isang definition. Nakikita sa akin? Blessing is what? Grace plus mercy equals blessing. Don't forget that. Biyaya plus awa, pagpapala. Ang Diyos ay magbiyaya sa atin. Amen? At mahabagin. Kaya tonight, ay ibig kong magbigay nitong mensahe ito about the New Year commitment. Magkaroon tayo ng commitment pa sa ating Lord.
itong taon na ito. Sapagkat tayo binigyan ng Diyos ng isang taon pa na anong ating gagawin? Anong mangyayari sa atin? Sabi ng isang pastor, will it be with mediocrity? Ito ba'y magiging taon na ganun pa rin? Dati pa rin? Ipalang isa? Or with new zeal? Ano isa? Mas mainit at mas nag-aalala. Tumayo po tayo lahat at tayo pinanalangin. Panginoon namin Diyos ang Panginoon. Salamat po sa iyo. Muli po kami nagpapaabot ng pagpapasalamat sapagkat iyo pong biyaya at awa ay suma sa amin. Tunay pong ito po'y isang pagpapala. Nawa dali ng Diyos, ang aming dalangin, kasama ng Calvary Bible Church, ng Santa Cruz, ng Lumban, maging doon po sa Angeles, maging yung gawain po ni Pastor Luis ng Panginoon. Nawa po, ito po'y maging taon ng higit pang mas maalat, mas malingas na paglilingkod, serbisyo at mabungang gawain. Lord, ipagkaloob mo po ito sa amin. Panginoon, ako'y dumadalangin, mahal kong Diyos, na mga taong nakatayo ngayon, number ng kami, Lord, Panginoon, pagpalain mo po, patuloy kong hinihiling, Lord, pasagranain mo po ang kanilang mga buhay. Pasagranain mo po. Nawa po, bawat isa'y maging kasangkapan mo, instrumento mo, sa'y katitibay, ikalalago at ikalalagan pa ng iyong ebanghelyo. Salamat po sa iyong putihan. And tonight, my Lord, I pray na mensahe nito po'y gamitin mo, Panginoon, para sa iyong kalulatian at karangalan sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Now, again, ako dito, what is blessing? What is blessing? Blessing is what? Alam niyo, okay? Mercy of grace plus mercy equals what? Alright. Amen? Nung nakita ko itong, ay, totoo nga. Diba? Totoo nga. Biyaya at pagpapala. Biyaya at awa. Ang iba, sabi, ang awa is what? Habag ng Diyos. Tama rin, ano? Tama rin. Okay? Habag ng Diyos. Lagi siyang nahabag sa atin. Okay? Kaya nga, sapagkat tayo po'y kinahabagan at biniyaan ng Panginoon ng isa pang taon, alright, now, paano natin gugugulin itong bagong taon, itong ibinigay niya sa atin? Paano? Alright? Ito ba'y magiging dati pa rin? Or ito ba'y magiging with the new zeal na higit na mas mainit at maalat? Alright? Kaya nga, let us make a New Year commitment tonight. And you say, amen? Yes, we must all make commitments to do better this year. And you say, amen? Now, balikan niyo po itong puno ng Eagles dito. At hindi ko makita niyo, no? Bakit siya pinaghahanapan ng master ng bunga? Okay, bakit siya pinaghahanapan? Notice verse number 6. Nandiyan kayo? Nandiyan kayo? Alright. Okay, by that, okay. Ang nagsasalita rito ay ang ating Panginoon. Sabi ng Lord, a certain man had a fig tree. Kita niyo po yun? Kita niyo po yun? A certain man had what? Alright, there is a fig tree planted, what's the word? In his vineyard. You see that? And he said, now bakit siya pinaghahanapan? At kailangan pag-alaman, bakit yun? The fig tree belong to a certain man. Kita niyo po yun? Pinaghahanapan siya sapagkat yung puno ng igos ay kayo niya. Ang puno ng igos ay hindi sa kanyang sarili. Ang puno ng igos ay may nag-aari at inipag-aari ng master, ng may-ari ng vineyard. Kasi ito,
forget Christian, okay? The tree belonged to a certain man. Amen, Christian? Amen? Planted in his vineyard. Siya yung nagtanim. Paliwanag ba? Ibig kong makita niyo po dito, itong fig tree ito ay hindi dating nakatanim doon sa ubasan. Ipalamin, itong fig tree nito ay tumubo sa kung saan lang. Paliwanag ba? Katabi ng kalsada. Hinalampas-lampasan, hinihila-hila, sinisipa-sipa, hinahampas-hampas. Paliwanag ba? Paliwanag ba? But by the mercy and grace of Master, kinuha niya yung fig tree. Pinuhay niya. At ipinalim niya sa kanyang sariling lupa na kanyang pag-aari. Paliwanag ba? And accordingly, binigyan ng tagapag-alaga. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Now, listen to Christian, pag yung kakalimutan, okay, we belong to God. Nakalit mo yun? Katulad ng punong igos nito, tayo rin, we belong to Jesus. Tayo ay Kanya. Kung siya man ay maghanap sa atin, makatuwiran lang sapagkat siya ang nagmamay-ari sa atin. Hindi tayo sa ating sarili. We are bought with a price. Are you with me? And listen, in 1 Corinthians 6, 19 to 20. Okay, ano ang sabi ng Panginoon? Ha? Hindi niyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kayo'y binili sa halaga. Maliwanag ba? Tayo ay what? We are bought, tayo binili sa halaga. Hindi na tayo sa ating sarili. In 1 Peter 1:18, tayo ay binili ng kanyang precious blood. Amen? Tayo ay kanyang binili, tayo ay kanyang tinubos. Okay, ano kasi? Kaya ba, we are not our own. Alright? Ano kasi? Kaya minsan, meron ko na sinisira mo ang araw ko mo. Hindi niya sinira ang araw mo sapagkat kahit itong araw na ito'y hindi sa'yo. Tama, hindi ba? Amen? Minsan nakala mo ba, namumuhay ka lang para sa sarili mo? Minsan nakala mo ba, iyong-iyo ang lahat? No, huwag mong kalimutan, we belong to Jesus. We belong to God. And then we are bought with a price. Amen, Kisa? Amen? Amen? At yan, nabubuhay pa tayo sapagkat binigyan pa tayo ng another year na para sa Kanya. Kahit itong taong itong ibinigay niya para sa atin, hindi na rin ito para sa atin, ito Kanya eh. Alright, we belong to God. In 2 Corinthians 5 and verse 15, alright? Ang sabi ng ating talatang binasa kanina, di ba? Okay, sapagkat kayo'y binili sa halaga, now glorify God in your body. Di ba? Yun ang kanyang in-expect, na luluwalhatiin natin ang Diyos sa pamagitan ng ating katawan. No, sa paanong paraan? 2 Corinthians 5 and verse number 15. 2 Corinthians 5 and number 15. Sa paanong paraan? Verse number 15. Nandiyan kaya? Okay, pakilakas nga. And that He died for all. Si Kristo na siya ay namatay para sa lahat upang sila na nabubuhay ay huwag na mabuhay pa para sa kanilang mga sarili, kundi para sa Kanya na namatay at muli nabuhay. Paliwanag ba, Christian? Amen? Amen? Ang talo ng Diyos sa atin ay paano nabubuhay? Mabuhay tayo para sa kay Kristong namatay at muling nabuhay. Paliwanag ba? Bakit ba sila? At siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Paliwanag ba? Kundi para kayo doon sa namatay dahil sa kanila. At muling nabuhay. You see, Christian? Kaya bakit pinaghahanapan ng bunga yung fig tree? Anong karapatang maghanap ng lalaki yun? Bakit? Ang sabi ni Swat, because the tree belong to the Master. And that provision, tayo din, we belong to Christ. Alright?
tulad ng fig tree ito. Ang Diyos din, umaasa ng bunga mula po sa atin. Kaya nga, yes, okay, this is not an unreasonable request ng isang, ng certain man na nagtanim ng puno ng ikot. Ganun din sa atin. Alright? Makatuwiran lamang na ang Panginoon ay maghanap ng bunga sa mga taong tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Amen guys? Amen? Amen? Dahil ko inuulit-ulit, hindi ba? Sa awat biyaya ng Panginoon. Ulitin ko, hindi ikaw ang naghanap, siya ang naghanap sa tayo. Diba? Okay, and then, hinanap ka niya, natagpuan ka niya, iniligtas ka niya. Matapos ka niya iniligtas, hindi ka niya pinabayaan kung saan ka niya nasumpungan. Walang taong natagpuan ni Kristo na nagpiling ganun lang. Wala. Ang taong tunay kung natagpuan ni Kristo, hindi para manatili kung paano natagpuan. May malaking magbabago sa Kanya. Kung tunay kang natagpuan ng Lord, hindi ka mapili sa buhay na kung saan paano ka natagpuan. No, hindi ganun ang Panginoon. You see, natagpuan ka, hinango ka. Amen? Amen? At itinanim ka sa kanyang vineyard. Ano yung kanyang vineyard? The Calvary Bible Baptist Church. Binigyan ka ng pastor. Binigyan ka ng mga Sunday school teacher. Nakikinig ka sa akin? Binigyan ka ng mga tagapagpaawit. Binigyan ka niya ng welcome pag dumarating ka dito. Nakuha niyo po ako? Lahat yan para sa'yo! You see? Binigyan ka niya ng Bible. Binigyan ka ng mga taong nagpe-pray sa'yo. Naghahanap sa'yo. Pag nakakalimot ka, nakakasalubong mo sa palengke, hindi accident yan, paalala yun. Isipin mo yung malasakit ng Diyos sa'yo. Hindi mo pinagmalasakit ng sarili, pero yung Diyos nagmalasakit sa'yo. May pastor kang nagpe-pray para sa'yo. Lord, pagpalain mo siya, pasaliganahin mo yung kanyang buhay, at bigyan mo pa siya ng another year to live. Bigyan mo siya ng banal na tao sa'yo, Panginoon. Pag-ibig sa'yo. Patatagin mo yung kanyang pananampalataya. Bigyan mo siya ng tumatawa sa inyong pamilya, Panginoon. Ingatan mo yung kanyang mga anak. Ayaw mo ba? Kasi lahat ng yan para sa iyo. Kaya kung paghanapan ka niya ng bunga, matuwid lamang. Amen? Amen isa? You see? Pangalawang point is what? Okay. Hindi ka lang binigyan ng church, mga members na nagkikare, pastor ko di ba? He equip you. Iba namin? He equip you. Sa ganun lang, meron kang kakayahan magbunga ng marami. Paano in-equip ka niya? Binigyan ka niya ng Bible, binigyan ka niya ng prayer, binigyan ka niya ng spiritual gifts. Amen? At binigyan ka niya ng Holy Spirit. Paliwanag ba lahat ng ito? Kaya kung maghanap man ang Diyos ng bunga sa tama lang, matuwid lang. Alright? Okay. In Matthew chapter 7, verse number 17. Matthew chapter 7 and verse number 17. Kaya we must all make commitment to do better this year than ever before. Alright? Sapagkat ang Diyos ay talagang tunay pong naghahanap sa atin. Alright? Ano sabi ng certain man? Ano sabi ng certain man? Narito, 3 taon na ako. Amen? Ha? Sabi ng certain man? Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree and find none. Kita niyo? God expects fruit from us. Now, Matthew chapter 7 and verse number 17. Matthew 7 and verse 17. Alright, nandiyan po kayo? O, saan hindi po ako, no? Alright, kinakita na po rin yun? Matthew 7. Okay. Matthew 7. Ready? Basa po. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth what?
anong klase kang tree? Good or corrupt? Ikaw magsabi, anong klase ka? Anong klase ka na tree? Nakita niyo? Dalawang klaseng tree. Ano yung isa? Good. Ano yung isa? Corrupt. Ano yung good? Same. Ano yung corrupt? Unsaved. Maliwanag ba? Maliwanag. Kung hindi ka ligtas, hindi ka paghahanapan ng fruit. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Maliwanag ba? Paghahanap ng pwede talaga. Okay? Kasi, no, hindi pwede, hindi ka magbubunga ng fruit. Amen? Amen? Sapagat nasa iyo yung what? Nasa iyo yung Holy Spirit. Amen? Nasa iyo yung seed. Nasa iyo yung precious seed. Alright? Can you notice also chapter 12 and 33? 12:33. Ready? Basa. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree corrupt and its fruit corrupt. For the tree is what? For the tree is known by his fruit. Yes, Christian, God expects fruit from us. At bakit willing siya maghanap ng bunga? Because we belong to God. Amen? And one day, the Lord will return and we will give account of our lives. Nasaan yung mga bunga na yan? Nasaan yan? Romans 14 verse number 10. Romans 14 verse number 10. Every one of us shall give account of himself to God. Amen? Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng kanyang sarili sa Diyos. Amen? And 2 Corinthians 5 and number 10. 2 Corinthians 5 and number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, upang bawat isa magsulit ng kanyang sarili, whether it be good or bad. Amen guys yan? Tulad ng picture ito, na pag-aari ng certain man, tayo rin ay may nagmamayari. Maliwanag ba? Amen? Si Kristo namatay at muli nabuhay. Si Kristo ang tumubos sa atin kapag ng kanyang sariling dugo. Amen? Amen? And Christ expect fruit from us at makatuwiran lang. Amen guys yan? Dati yung victory is nasa kung saan lupalot lang, di ba? Ngayon, inilipat niya sa kanyang kubasan. Amen? Amen? Yung victory, yung vineyard, pag tinitingnan ko sa mga ilustrasyon yung vineyard, may saka ng tubig siyang dumadaloy. Lagi siyang basa. Yung paligid ng vineyard, desert, pero yung vineyard, laging basa. Meron talagang umaagos ito at meron mga nagbabanay na nag-aalaga. Sapagkat yung vineyard, malas inaatake ng mga fox. Pero yung mga nagbabantay, talagang inaalagaan yung ubasan. Okay? No, pero sa gitna ng vineyard, meron isang fig tree na ito. Naliwanag ba? Yung fig tree nasa gitna. Kaya kung mapabayaan mo yung ubas, pero yung fig tree hindi, pero sa kabila ng alagat bantay. Teka niyo? Walang bungi binigay. Amen isa? Pero salamat, binigyan pa ng isang taon pa. Alright? Sabi ko madalas, no, walang isa mang nakakalang sa atin. Kung natin yung huling taon natin sa lupa. Alright. Amen isa? Amen? Kaya pray for God's blessing. Sa kanyang, ano yun? Grace plus mercy equals what? Blessing. Alright? Na Lord, I pray na this year ay ito yung taon na higit akong mas kagamit-gamit, higit akong maging mas mabunga. Make a commitment. Amen? Make a new year commitment. Now, how can I make and keep commitment? Alright? How can I make and keep commitment? Now, commitment
means what? Commitment is more than a promise. You follow me? Ano commitment? Commitment is what? Okay. Commitment is more than a promise. It is a covenant. Ito po'y pakikipagtipan mo sa Diyos. Alright? So how can I make and keep a commitment? Okay? To bear man, paano? Number one, accept your responsibility. And number one, how can I make and keep a commitment? Number one is what? Accept your responsibility. Okay? Tayo po'y pare-parehong mayroong responsibilidad sa Panginoon Diyos. Alright? Bakit? Number one, because you have been chosen. Alright? Okay? Number one, sapagkat ikaw ay pinili niya. Pinili niya para what? Para magbunga. John 15:16, sabi ng Lord, you have not. Pakilakas nga, ako ay hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayo itinalaga upang kayo'y humayo at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa iyo. Kita mo? Kaya sa paano paraan, ako'y magkukumit at maisasagawa ko ang commitment ko. Ano number one? Mahalaga, ano number one dapat? Tanggapin mo na mayroon kang pananagutan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya na, Christian, alam mo ba mayroon kang responsibilidad? Alam niyo mo ba? Hindi lang po ako, kahit tayong lahat ay mayroong responsibility. Sapagkat tayo is what? Number one is what? Tayo ay chosen. Pinili, inihalal, itinaga upang humayo at magbunga. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hinahanap ng Diyos yan eh. Okay. Secondly, you have a purpose. Alam niyo po, simula, itong dalawang ito ang encouragement sa akin. Alam ko sa sarili ko, ako'y chosen. Pangalawa, alam ko sa sarili ko, ang Diyos ay mayroong purpose sa buhay ko. No, listen Christian, hindi lang sa akin, sa iyo rin. Yan yung isa. Romans 8:28, pakalakas nga. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His what? Kita mo? There is a purpose sa buhay mo. Gano'n di ba ako? Gano'n di ba ako? Meron siyang what? Purpose, meron siyang layunin sa buhay mo. At isa sa kanyang dakilang hanganin is what? Ikaw ay humayo at ikaw ay what? Magbunga ng marami. Hindi ka naman evil na tree. Hindi ka kurang ikaw ay good tree ka eh. Ano isa? So you have, kaya nga, you are chosen, pangalawa, okay, you have a purpose. Alright? Ang Diyos ay may layunin para sa iyo. Also, 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1:9. Alright, nandiyan po kayo? Nandiyan po ako, ha? Nandiyan po kayo? Alright, ready? Basa. Huhat. Ano yun? Huhat ba? Siba. Tayo ay kanyang iniligtas. Matapos niyang iniligtas, ano sumunod? Tinawag tayo. Anong kasi pagtawag sa atin? Pakalakas? Oh, teka mo? Alright. Now, bakit niya tayo iniligtas? At bakit niya tayo tinawag ng banal na pagkatawag? Anong dahilan? Pakalakas? Not according to our work. Hindi kung sino ka at kung ano ka. But according to what? Go ahead kayo sa His own purpose. Meron siyang kanyang sariling layunin para sa iyo. Amen ka siya? Amen? Naulit ko, itong dalawang point
years na ito, ever since, kahit ako'y new Christian, tinandaan ko yan, natutunan ko yan. Yan ang laging nagbibigay ng encouragement sa akin. Kaya nakaabot ako ng taon na ito. Yan tayo na. Yan ang isa encouragement sa akin. Kung mayroong malaking need ng church, pero yan, mayaman. Ano ito? Gagawin ko. At Lord, alam ko, ipinili mo ako pangalawa, meron kang layunin sa buhay. So, Lord, alam ko, kahit tinawag mo ako, inilagay mo ako rito, ikaw magpo-provide, Panginoon. Pagay pamilya ko, nagkakasal ka ang anak ko, nagkakasal sa atin yung Lord. Yung anak mong binigay sa akin, may sakit. Lord, yung wife ko, paano siya? Naging ko na sa akin. You have accept your responsibility. Liwanag ba? Okay? Amen? Don't forget, ikaw ay chosen. Pangalawa, ang Diyos ay meron sa iyong purpose. Meron siyang dahilin para sa iyo. Okay? Tapusin pala ito. Okay, who have saved us and called us with an holy calling, not according to our work, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus. Kasunod, before what? Can you imagine that? Before the world began, nakilala ka na niya. Maliwanag ba? Nakilala ka na niya. At lahat ng meron ka ngayon, nakikinig ka sa akin, at lahat ng meron ka ngayon, inihanda na ng Diyos yan sa iyo para ibigay. Sa ganung paraan, humayo ka at magbunga ka. Maliwanag ba? Hindi yan binigay sa Diyos para lang sa sarili mong kaligayahan. No? Yan ay para sa ikararangal, ikaluluwalhati ng ating Panginoon na siyang sa iyo ay nagligtas. Ano ba? Pumilit at tumawag. Nakulit po ba ako? Yan po yung kapatid. Alright? Kaya nga, how can I make and keep commitment? Number one, accept your responsibility. Number two, by continued service. Huwag kang hihinto. Don't quit anuman ang mangyari. Huwag mong kakalimutan, ikaw ay chosen at ang Diyos may layunin sa buhay mo. Alright? Ano man na mangyari, ang dapat? Pangalawa, continue. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Ano man ang pinagdadaan mo yan, nakita na ng Diyos yan bago pa man dumating sa iyo. Amen? At alam niya, makakalagpas ka dyan sapagat ang Diyos na nagligtas ay suma sa iyo. Amen, sir? Amen. So continue. Don't quit. Okay, don't quit. Alright, lagi mo tandaan yung 1 Corinthians 15:58, yun ay para sa atin, para makapagpatuloy tayo. In 1 Corinthians 15:58, ano sabi na ba? I beseech you therefore, brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Amen? Ano man ang mangyari? Don't quit. Sabi ko kanina, bakit kaya ang mga Kristiyano, sa konting suliranin, konting pangailangan, ang lagi naapektuhan yung church? Diba? Konting problema, konting suliranin, hindi affected ang school, ang trabaho, lagi affected the church. Amen? Nakakapag-school, nakakapag-pag, hindi nakakapag-church. Nababawasan pa yung ministry. Nakikinig ka sa akin? Samantala, ang kalaunan ng Diyos, always what? Always abounding. Dapat nga, bawat taon, nadadagdagan pa yung ginagawa mo sa Kanya. Nag-a-abound ka. Amen? Hindi nagbabaon, nag-a-abound. Alright? Accept your responsibility. Ano yung pangalawa? Continued service. Magpatuloy ka. Amen? Amen, yes, sir? Magpatuloy ka. Alright? Sabi ko kanina sa lumban, dadagdag ito ha,
Okay, so nakakalungkot lang. Maraming Kristiyano, no? Many Christians, they are killing their spiritual life because they are living like Israelites in the wilderness, living on yesterday bread. Ano yung ibig sabihin nun? Yung yesterday bread, yung blessing nung nakaraang panahon, yung mga pagpala, yung mga nagawa niya ng mga nakaraang taon. Ha? Okay? Alam ko nung isang church, nag-testimony mga young people sa soul winning nila, mga Bible study. Sabi ng isang nakaupo na senior na, ganyan din kami. Hindi naman katandaan. Ganyan din kami dati. Then kinuwento din mga ginagawa nila noon. Bakit? Ibig sabihin ng living on yesterday bread. Ipalami kayo siya? Amen? No, alam mo yung sa Exodus chapter 16, yung Israel ay nasa wilderness. Nangailangan sila ng tinapay. Ang ginawa ng Lord, every morning, ang Diyos ay nagpapaula ng mana sa kanila. Di ba? Amen? Every morning, habang papasikat pa lamang yung araw, yung kanilang ground namumuti na sa kapal ng fat. At pag umangat yung fat, yung paligid puno-puno ng namumuting butil. Anong sabi na? What is it? What is this? What is this? So, what is this pala? In Hebrews, what? Mana. Okay? Kinakain nila yung araw-araw. Fresh every morning. Sabi ng Lord, okay, Moses, sabihin mo sa Israel, okay, ubusin nila. Huwag silang magtatabi. Ubusin nila yan. Araw-araw, ubusin nila. Pagkain, ubus, walang magtira. At anong ginawa ng marami? Bakit nagtira? Baka bukas wala eh. Can you imagine that? Ang Diyos ang nangako, tapos magkaalala, baka bukas wala, kaya nagtira sila. Para meron silang kakainin bukas. Pero kinabukasan, inuod yung dinner. Di ba namin? Now, anong mensahe? God never intended the Christian to live on yesterday bread. Hindi nais ng Diyos na mamuhay ka sa mga tira-tira lang. Ibig ng Lord at hangad niya, pakainin kayo ng mga fresh provision galing sa langit. And Christian, sapagkat ang biyaya at awa ng Diyos bago tuwing umaga. And God does not want you to live on yesterday God's word. Kung ibig mo, na maingatan mo, maitupad mo yung mga commitment mo, unang-una, gawin dyan, okay, alright, okay, don't live on leftover God's word. Huwag ka mo sa mga tira-tirang salita ng Diyos. Di ba namin isa? Amen? Alam ibig sabihin? Binanggit ko, minsan kasi ang nangyayari, no? Maraming Christian, nagre-rely sila sa mga nakaraang talata ng Bible na nabasa nila. Hindi ganun ang plan ng Diyos. Ulitin ko, ibig ng Lord, every morning, every day, kanda mo, ang Diyos ay may mensahe sa tuwing umaga. Read the book, read your Bible. Alright? Don't let yesterday God's word cause you to miss the food na handang ibigay ang Diyos sa'yo sa bawat araw. Naliwanag ba? Naman niyo ba ako? Hindi sa pangit nagbasa ka ng Bible kahapon, hindi ka magbabasa ngayon. Naliwanag ba? Yung nabasa mo kahapon, nakain mo na yun. Kailangan mo ng bagong pagkain ngayon. Ipalamin, Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Every morning, mayroong mana from heaven para sa iyo. Read your Bible. Amen? Pangalawa, okay, God does not want you to live on yesterday preaching. Hindi sa pagkat nakanig ka ng preaching ngayon, hindi ka nagdadalo sa Wednesday. Alright? Any reason? One reason, no? Kung bakit
kailangan mo maging faithful sa church is because God has given your pastor the word for you to sustain you for another week. Okay? In 2 Timothy 4:2, anong sabi ng Lord sa pastor? Pastor, preach the word. Preach what? The word. Be instant in season and out of season. Amen? Amen? Katanggap-tanggap man sa kanila o hindi, preach the word. In season and out of season. Gusto mo nila o hindi, preach the word. Hindi pwede yung gusto mo lang ang mapapakinggan mo. Amen? Salita ng Diyos yan, tanggapin mo yan. At sa preaching, anong kailangan ng laman ng preaching? Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Amen, isa? Amen? Ano ba, amen? Okay. Kaya salamat sa Lord, ang Calvary, Santa Cruz Trumba ay oriented sa Bible preaching. Hindi lecture, kundi what? Bible preaching. Amen? Amen? Merong pagtutuwid, merong pagsaway. Alright? Merong paalala. Ha? Amen, isa? Don't forget, for the time will come, na maraming Kristiyano, they will not endure sound doctrine. Magkakaroon sila ng itching ears. At hindi na nagugustuhin pa ang preacher. Gusto na teacher na lang na nagle-lecture. Amen? Na ang ibig nila is what? Ibigay lamang, ituro lamang yung gusto nila at yung nakakatawa, nakakaaliw. No. Dahil salamat sa Lord, ang Calvary ay oriented na tayo na paparito, hindi para ma-entertain. Diba? Tayo na paparito, hindi para ma-entertain, kundi para sumamba at makinig ng Bible preaching. Alright? At makatanggap tayo ng komisyon ng Panginoon. Ano ang dapat natin gawin sa mundong ito, sa taong ito ng 2026. Alright? So kaya God does not want the Christian to live on yesterday preaching. Alright? Ano pa? Yesterday blessing. Okay? Lamentation 3:22 hanggang 23. Alright? Kaya iwasan natin yung sinasabi ng iba, ako ay dating Bible preacher, ako ay dating soul winner, ako ay dating nagdadala ng bisita. Bakit dati? Ano ka ngayon? Amen yun siya? Sabi ng Lord, sa Laodicean Church, sa Revelation 3:19, di ba? Okay? Be zealous. Repent. Amen? We need, ano ating kailangan ngayon? We need what? New zeal for this year. Alright? Lamentation 3:22 hanggang 23. Lamentation 3:22 hanggang 23. Nandiyan na po kayo? Alright. Ready tayo po lahat? It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion is what? Teka mo, lagi siyang naaawa sa atin. Amen? At yung kanyang compassion is what? Hindi nagbabago. His compassion failed not. Alright? The Lord's mercy, okay? It is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion failed not. Number 23, pakalakas nga. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ito mo, yung katapatan, yung biyaya, yung habag ng Lord is bago tuwing umaga. So don't live on yesterday blessings. Amen, isa? Amen? Don't live on yesterday blessings. Alright? Because you will never experience the fresh blessings of God today. Kung tama na sa'yo, yung naging blessing mo nung mga nakaraang panahon. Amen? Amen? At kung tama na sa'yo, yung mga nagawa mo nung nakaraang panahon. Don't live on yesterday's blessing. Amen, isa?
ang Diyos ay may blessing lagi sa bawat araw. Right? Dunod ko. Don't live on yesterday soul winning. Amen? Amen guys yan? May mga nawig ka ba last year? O history na lang yun, mag-win ka na mas marami ngayon. Waliwanag po ba? Mag-win ka ng maraming soul ngayon, this taon ito. God can give you souls every week, every day. Para ma-challenge ka at mag-i-encouragement ka rin doon sa iba. Yan yung isa? Don't rely. Huwag kang umasa doon sa mga nakaraan soul winning experience mo. Huwag kang umasa doon. Yung mga preacher natin tinuturoan ko sa iyo. Sabi ko, pag magte-testimony kayo, sa preaching at mag-i-illustration kayo, hanggat maaari, huwag kang magbigay ng illustrasyon na galing sa libro o yung naranasan iba. Maganda yung sarili mong karanasan sa soul winning. Amen? Amen? Gawin mo illustrasyon. Okay? At ang illustration mo na ibibigay ay meron ding instruction para yung instruction na doable. Yung ipakita mo na yung nagawa mo, kaya rin gawin nila. Amen? Now, hindi mo mararanasan yun kung ikaw, yung klase ng Kristyano na tama na sa'yo, yung pagkain mong natira ng nakaraang panahon. Don't live on yesterday blessing and yesterday soul winning. Mga tira lang yun. Alright? Kaya, so don't rely on yesterday soul winning experience. Your zeal for God will decline kapag ka namumuhay ka lang sa mga nakaraang nagawa mo. Ang hihinawa ka, maghihina ka. Kaya, because you need fresh soul winning experience to build your passion for Christ every day. Ano kasi? Kailangan mo ng mga bagong karanasan sa iyong soul winning upang lalo ka pang ma-encourage at yung iba. Amen kasi? Amen? Kaya nga, anong dapat natin gawin? Okay, how can we make and keep commitment? Ano number one? Accept your what? Accept your what? Responsibility. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Continued what? Continued service. Don't quit. Alright? Anong kumandan doon na? Okay? Abang. Nag-aabang ka. Alright? And pangatlo, by prayer. Tatay na? Okay, to make and keep your commitment, accept your responsibility. Don't forget, ikaw ay pinili. Pangalawa, ang Diyos ay mayroong great purpose sa buhay. Ha? Amen kasi? Oh. Okay. Pangatlo, continued service. Ano yung ibig ng continued service? Don't quit. Huwag kang hihinto. Amen kasi? Huwag kang hihinto. Okay, pangatlo is what? By prayer. To make and keep commitment, pray. Amen kasi? Pray. 1 John 5:14. 1 John 5:14. Alright, so dito po 1 John 5:14. Alright. Okay, nandiyan na kayo? Maki-amen na kung nandiyan na kayo lahat. Alright. Now, so, okay. Alam niyo, until now, pag nagbabasa ako ng Bible, umaga o gabi, binabasa ko sa King James, binabasa ko yung iba sa Tagalog din. Pagka binabasa sa Tagalog, okay, hindi para, hindi ko sa King James, kasi gusto ko ipaintindi sa iba. Pangalawa, na-i-quote ko siya. Kaya pangatlo, lalo ko natatandaan. Nakanya pa ako? Alright, now, itong talatang ito, isa ito sa talata na
nagbibigay sa akin ng tiwala na ibibigay ng Diyos yung hinihiling ko. Okay, bakit? Ano dahilan? Tingin po sa King James. Nandiyan kayo? Alright, ready? And this is what? The confidence. Ano sa Tagalog yung confidence? Pagkakatiwala. Ano sa Tagalog yung confidence? Kanino? Pagkakatiwala kanino? Sa Diyos na tinatawagan mo. Diba? Okay. And this is the confidence that we have in Him. That if we ask according to His will, He heareth us. Liwanag ba? Alam mong ikaw ay pakikinggan at pinakikinggan ng Diyos. Sapagkat alam mo, yung hinihingi mo ayon sa Kanyang kalooban. Ako yung pa-ulit. Ngayon, kamusta ako? Alright. Bakit Kanya pinili? Bakit Kanya hinira? Sa paanong kadahilanan? Upang ikaw iba? Bakit? Bakit niya gustong putulin yung fig tree? Dahilan? Kasi anong ina-expect sa fig tree? O ikaw? Ano ina-expect niya sa'yo? Ano ang expectation niyo sa'yo? Magbunga ka. Naliwanag ka? Magbunga ka. Alright? At para magbunga ka, anong kailangan ulit? Number 1, accept your what? Number 2 is what? Continue. Number 3 is what? Pray. Lord, bigyan mo ako ng bunga. Nakikinig kayo? Kaya mo lang, humayo ka. Magsuloy ka, magpatuloy ka sa lahat mong ginagawa and pray. Lord, I pray, bigyan mo ng bunga itong ginagawa ko ito para sa iyo. Naliwanag ba? Ano yung pangako ng Diyos? Ito ang and this the confidence that we have in Him. That if we ask according to His what? Ano ba yung kanyang kalooban sa iyo? Magbunga ka. Amen? Amen? God spared you for another year. Nakikinig kayo? Binigyan pa tayo ng palagpan ng 1 taon pa. For what? For what? To bear more fruit. Para saan? Para saan tayo binigyan 1 taon pa? Para magbunga ka. Hindi para lang sa ating sarili, kundi para sa Kanya. Huwag tayo humayo at magbunga pa ng marami. Amen? Salamat po. This coming Saturday, Brother Justin, January 10. May souvenir yung kabataan. Alright? Okay, supportahan natin, pray natin. Now, ang lumban, meron din silang kanila. Okay? Meron din tayo mga kayong senior, meron din kayo. Amen? Amen, kisa. Kaya mga Christian, ito yung ating maging New Year commitment. Amen, Christian? Amen? Amen? Ang ating Master nag-e-expect sa atin. Amen, Christian? Nag-expect sa atin. Kaya sana sikapin natin na itong bagong taon ito ay hindi taon na dati pa rin, na pangkaraniwan na Panginoon. Sana po ito yung taon na tayo mayroong new zeal for God. To bear much fruit for Jesus. Don't forget, sir, hindi na tayo sa ating sarili. Tayo ay Kanya na. Naliwanag ba? At ang Diyos na yan, na tumubo sa atin, nag-e-expect sa atin pare-pareho. At isang araw mula ngayon, babalik ang ating Panginoon. Tayo ay tatayo sa Kanyang harapan para magsulit. Amen? Ng mga bunga ng ating paglilingkod. Tayo natin tuloy na namin. Magpala namin Diyos, salamat sa iyo sa gabi ito. At tonight, my Lord,